So, tinatanggal ko na po siya sa aking list of legit na loan application. So, bakit guys? I keep on watching. Welcome and welcome back to my channel. So in this video ay magbibigay ako ng update tungkol kay Mabilis Cash. Kasi nga, daming nagko-comment sa aking video guys na kung magkano ba yung dagdag or bakit ganito, ganyan. So basta ang daming mga questions sa mga previous na videos ko tungkol kay Mabilis Cash. So this is it, Pansit. I will share it with you guys kung ano yung update sa akin as gumagamit kay Mabilis Cash. So, keep on watching. Alright guys, so before we go on, ay paano nga ba mag-load kay Mabilis Cash? Ayan. So first of all, ay download natin siya sa ating Google or sa ating phone, sa ating Google Play Store. Ayan. And magre-require sila ng permission sa ating camera, device location, and notification. Ayan. And of course, ay dito guys is magbibigay tayo ng permission, ayan, sa ating location, ganyan. So, hindi na yun bago guys. So, after which is yung ating information, like ang ating first name, middle name, last name, gender, year of birth, educational level, ayan, marital status, ayan, and yung ating purpose of loan, and email, ayan, so, residential address. So, ang daming tinatanong guys, syempre, sasagutin natin para mag-push through yung ating loan, ayan. And of course, yung ating, meron dito yung optional, ayan, type of residence, number of credit cards, ayan, so, optional. So, hindi na kailangan sagutin guys, kasi nga, optional yun guys, alright? So, of course, is meron yung facial recognition, like pa-selfie ni Mayor, ganyan, and ang ating contact reference. So, nangangailangan siya ng tatlo na contact reference. Ayan. And of course, ang ating work information, kung anong work information natin, length of work natin, kung ilan yung length or ilang years na tayo nagtatrabaho sa company na yon. And of course, yung mga payday natin, ganyan. And of course, is yung mga type of ID, ayan, ilalagay natin sa kanila or bibigay natin sa kanila, pipicture natin, and ito yung mga ID kailangan. Ganyan. So, PRC, SSS, UMID, postal ID, passport, driver's license, national ID, and yung TIN ID. So, yun po yung mga pwede natin gamitin daw kay Mabilis Cash. Ayan. So, after which guys is yun lang po ang process kung paano mag-loan sa kanila. And, kung napanood nyo yung previous na video ko, meron akong review na kung saan ay yung first na na-loan ko po sa kanila is 300 pesos. Ayan. So, nag-loan ako doon, tapos nag-reloan ako, 300 pesos. Paunti-unti siyang tumaas. Pero nung ginawa ko kunyari, nung nag-loan ako nung nagbayad ako ng 500, ay advance, bigla siyang lumaki. Boom, naging 5,000 pesos, guys. So, after 5,000 pesos, naging 6,000 pesos. But, ang pinagtataka ko, guys, is, hanggang 6,000 pesos lang ba yung kanilang pwedeng ipaloan? Kasi po, bigla-bigla po siyang bumaba ng 2,000 pesos or I'm not mistaken is 1,500 yung last na or yung bigla siyang bumaba, ayan. And after which guys, sabi ko naman baka hindi pwedeng mag-advance payment kasi nga sabi ng mga ibang reviews na hindi tayo pwedeng mag-advance kasi minsan sinasabi or nade-detect ng system na parang hindi pwede, ganun. Yung example is yung Mr. Cash daw, hindi daw pwedeng mag-advance. So, sabi ko baka hindi siya pwedeng ganun. Kaya biglang bumaba ng 1,500 yung loanable amount ko. And after which, niloan ko siya. Siyempre, utang is life, ganyan. So, niloan ko siya. And after which, ay nagbayad ako ng 2 installments. So, ang kagandahan kay Mabilis Cash is installment. Pwede po nating bayaran installment pay. Ayan. Pero siyempre, medyo malaki-laki ang idadagdag pag mag-install tayo, ganyan. So, ang ginawa ko is 2 installment kasi hindi po siya pwedeng bayaran ng once. So, magpupili ka doon ng 2, 3, 4, ganun lang. So, nagpili ako ng 2 term or
to repayment. Ayan. And after which, binayaran ko siya ng eksakto sa aking due date. Pero, nung nabayaran ko na yung second na repayment ko, ay bumagsak na naman guys. Naging 1K po ang aking loan amount. Pero, yun na nga, utang is life. Niloan ko na naman siya. Ayan. So, by the way guys, yung 1,000 is nagiging 1,300 kung bayaran mo siya ng 2 installment. Ayan. So, after 15 days 15 days, ay magiging 1,300. So, yun guys. So, yun na nga ang ginawa ko ulit. Isinanantay ko yung exact na araw kung kailan ako mag-due date. And yun po aking binayaran. So, ngayon guys, ay 1,000 pesos na lamang po yung loanable amount. So, basically, ay hindi ko na siya i-recommend. Ayan. Kasi nga, parang nakaka-lurky yung application na ito. Yung bigla kang itataas, tapos bigla kang ibabagsak, boom, ganon. So, ayun guys, si Mabilis Cash. So, ngayon hindi ko na muna siya ginamit. Ayan, hindi ko na muna siya ginamit kasi nga, parang kinukuha lang yung interest. Parang ganun. Pero feeling ko lang naman guys. So sa mga nakasubok dyan, kung anong mga experience nyo kay Mabilis Cash, please comment down below para makita naman namin kung pare-parehas ba tayo ng experience or ako lang ba yung ang ganun ng experience as of now. So yun guys. So please comment down below kung ano yung mga experience nyo din kay Mabilis Cash para magkakaroon naman tayo ng mga kaalaman, di ba? So thank you for watching and I hope na nakatulong ang video ito sa mga gustong sumubok. Though si Mabilis Cash po is legit siya. Meron po siya sa Securities and Exchange Commission. But yun na nga, medyo nagkaka-problema siguro sa system nila or ganun ba talaga sila? I don't know. So yun guys. So see you on my next one.